Ayoko magkayaan tayo dito. Kaya na lang nag-iisa na anak kung gusto kong makatapos. Kaya nagsikapan ko na igagapan ko siya. Pangako sa kanya. Magandang hapon po, Ma'am Liza at Ma'am Alexandra. Okay, si Ma'am Alexandra ay 18. Apo. Tama po. Okay, may legal wife. Kayo po ang dating kinakasama. Opo. Tama po. Ilang taon po kayo nagsama ni Sir? 22 years po, ma'am. 22. Opo, ma'am. Tagal-tagal din. Si Sir Rolando Ortega po, ano? Opo, Tama ma'am. po. Ilan po ang inyong anak ni Sir 4 Rolando? po, ma'am. Okay. At lahat po ba sila ay tamang edad Opo, na po? ma'am. Opo, ma'am. Okay. So, sa kasalukuyan, ma'am, ano po ba ang inyo pong hiling kay Sir Rolando? Sa ngayon po kasi, ma'am, dati po, ma'am, maganda pa po yung support niya sa amin. Mhm. Sa ngayon po na nagkaroon po siya ng other woman, unti-unti na pong nawala yung sustento. Mhm. Ito po kasing anak ko, nag-aaral. Ngayon, ang napag-usapan po, siya na lang po ang binubuhay nung ama niya sa ngayon. What do you mean by that, ma'am? So, sa Siya apat na mong lang- anak, Opo. tatlo nakatapos na. Hindi po, ma'am. Yung isa po, yung panganay po, nakapag-asawa na. Okay. 20 years old na po. Yung pangalawa, 19. May anak siya pero hiwalay po sila. Okay. Tapos siya po ngayon 18. Yung bunso po namin, kasama ko po ngayon, nandoon po sa Ilan taon na po yung bunso? 17 po, So ma'am. nag-iisa na lang po ang menor de edad. Opo, ma'am. Okay. So, sa kanilang apat, si ma'am lang po ang nag-aaral. Opo, ma'am. Siya lang po. So parang napagkasunduan na 500 a day, ibibigay sa kanya, doon kukunin yung almusal, tanghalian, hapunan, baon sa school, pamasahe. Mhm. Ang nangyayari, nung umpisa, okay pa po. Pero sa ngayon po, unti-unti po na pong nawawala. Mhm. Last niyang bigay, nung Sabado, 200 pesos lang po. Hanggang ngayon, wala na po. Ano po ang dahilan niya, ma'am? Bakit po 200 pesos na yung binigay niya? Ang sabi, pamasahe niya, kasi may practice po sila nung Sabado. So, binigyan siya ng 200 pesos. Mhm. Ngayon, yun na lang po. Wala na po, hindi na po nauulit. Ma'am, anong taon na po ba kayo sa senior high? Sa araw-araw, ma'am, ano po ba ang inyong mga pangangailangan? Mga magkano po kayo ang kakailanganin? Actually po, depende po yan kung magkano po yung, minsan po kasi nag-aambagan kami about sa mga projects, ganun po. Tapos po, pag hinihingan ko na po kasi si Papa, sumisingit po talaga palagi yung babae niya po. Yung parang wala na po siyang karapatan magsalita sa akin kasi po, palagi na lang po pinapangunahan ng babae. Doon po kasi ako nagagalit sa babae kasi po masyado pong nangingilam. Hindi po dapat siya mangilam kasi po, hindi ko naman po siya kaano-ano. Alos parang kakakilala lang po nila ng papa ko pero ganun po siya umasta sa amin. Halos parang ipagmukha niya na po sa amin na wala na po rin kaming karapatan kasi siya na daw po yung kinakasama ng papa Bakit? namin. Anong sinasabi ng kinakasama ng tatay mo? Ano daw po, wala na daw po kaming pakialam kasi siya na daw yung kinakasama. Tapos sinisisi niya po palagi yung nanay ko na Kasi po, ma'am, kasalanan daw po. ng Kasalanan nanay ko daw po, ma'am. Kasi, sa totoo lang po, ma'am, depressed minsan ako sa mga nangyayari. Yung naglalaro-laro ako ng tong-et. Parang ganun. So, lagi niyang inaano yung ganun na bagay. Okay. Sabi ko naman sa kanya, hindi lang naman po ako ang naggagawa ng ganun. Pati ikaw, gumagawa rin naman ng ganun. Sabi ko sa kanya, kahit naman po naglalaro-laro ako ng ganun, hindi ko naman po pinabayaan yung mga anak ko. Tapos po, pinagmumukha po ng babae na wala na daw po kami magagawa kasi nasa sa kanya na daw po yung papa ko. Masyado niya na pong inaangkin yung papa ko po. Tapos Okay. sabi niya po dito sa chat, may sinabi po siya na pag na-deactivate daw po yung account ng papa ko, pinapanalangin niya pa daw po yun para daw po hindi na po ako masustentuhan. Yung parang pinagmumukha niya po sa akin na ayaw po talaga niyang pakainin ako. Tapos yung sa bahay rin po, parang inaano ng babae si Papa na pinupush na ata ng babae si Papa na wag na pong bayaran yung bahay, bahala na po Upa ng kami, bahay po ganun. namin. Kasi ako na lang po yung inaano niya, yung parang pinupoint po ng babae na si Sandra na lang naman yung yung inaan mo diyan, di kunin na lang natin, parang gusto nila yung ganun. Tapos
nag-uusap po ata sila na gusto ata nila akong pag-aralin sa kanila. Yung parang pumunta po ako sa side nila. Na syempre ayoko iwan nanay ko. Magandang hapon po, Tay. Okay, maraming salamat po sa pagpapaunlak nyo po sa aming show dito sa Wanted sa Radyo. Tay Rolando, nandito ang anak mo, nandito si Ma'am Liza, ang dati mong kinakasama. Ang sinasabi sa'yo, hindi ka nga daw nagbibigay ng sustento. Ano pong masasabi niya doon? Huli kong bigay po, yung linggo lang. Lunes, hindi na ako nakapagbigay kasi dapat magbigay ako. Medyo nagkaroon na ng pagtatalo. Saglit lang, ma'am. Magkano po ba ibinigay niyo, Tay? Ano po kasi, 500 daily yung binibigay ko dito sa anak ko. Tapos, kasi kaya ilang ganyan dahil budget lang po niya sa pag-aaral yun. Kasi sagot ko naman yung ilaw, tubig at bahay. So, ang sinasabi mo, yung anak mo lang na isa ang... Opo, kasi siya na lang po yung dalaga, naiwan yung dalaga. paano yung Tatlo po 17 kasi. years old mo, sir? Nag-aasawa na po kasi yun. Kaya sabi ko, kung siya na lang naman na pinag-aaral ko, talagang gusto kong makatapos siya ng pag-aaral. So, bakit naman naging 200 pesos lang, sir, yung naibigay? Nung Sabado po kasi, araw ng boundary ko yun, kasi naglalabas ako sa Grab. Anong araw na yun, hindi ako nakapag-boundary ng umaga kasi 7K yung boundary ko nung araw na yun. Ngayon, manghapon na yun, wala pa akong pera talaga. Kaya sabi ko, sabi niya may gagamitin niya pamasahe. Tsaka pang merinda ata. Yun nasa school siya noon. Tapos sabi ko, ito lang munang 200. Ito lang kasi bang laman yung Gcash ko. Kaya ito na lang munang 200. Ngayon, bukas, dahil lalabas naman ako hanggang mamayang gabi, bukas magpapadala uli ako. Kaya yung 200 lang binigay ko sa kanya. Kaya kinabukasan linggo yon, nagpadala akong 700. Bago po yung 500, 5 to 600,000 ang weekly. Pwera pa yung personal na hingi mo Opo. sa tatay mo. Hindi daw. 'Di ba? Yun yung padala mo sa amin. Tapos minsan hindi pa buo, 'di ba? Kasi eh, Sabado, Linggo tsaka Lunes yun, 'di ba? Yung 6,000 na yun. O yan nga. Tapos hanggang sa naging 4K yun, 'di ba? Matagal Oo ang nga, panahon kasi yun. nga. Matagal na yan eh. Kaya ako lang naman nangyayari yun pag nagkagipit-gipit ako sa boundary. Nagipit ka ngayon kasi may babae ka na. Noon, alam mo yan sa sarili mo na ang laki ng binibigay mo kasi malakas kang kumita. Totoo yun, 6,000 po talaga. Lingguhan ang budget namin kasi may nag-aaral ako, lahat namin doon kinukuha at magkasama-sama pa kami noon lahat nung anak ko na lalaki na nag-aasawa na. Ngayon kasi sa nangyayari, yung 6,000 na yun, umuunti-unti, naging 4,000 na lang, hanggang minsan nagbibigay na lang siya ng 1,500 at huwag mong sabihin na noong linggo nagpadala ka ng 700. Yung pera sa barangay, 2,500. Buwan-buwan. Ang usapan po namin, 1,400 sa akin, 1,000 sa kanya. Nung dumating na nung Miyerkules, yung pera na yun, ayaw na niya kaming bigyan. Nagagalit na siya, kung ano-ano na yung mga pinagsasabi niya. So, sabi ko sa kanya, bakit kailangan mong ipagdamot sa amin yung halagang 1,400? Ang sabi niya, mag-iipon daw siya para sa graduation fee nito kasi last payment Friday. Sabi ko sa kanya, yung pera sa barangay, hindi yun involved doon sa bayarin sa school ng anak mo. Kasi araw-araw kumikita ka. Alam namin kung gaano kalaki yung kita mo. Na-consider nyo na po ba, Nay, na bukod po sa inyong pamilya na 4 na mga anak, meron din pong legal na asawa na kailangan pong suportahan si tatay. Alam ko po yun. Alam niyo po Opo, yun. ma'am. Opo, So, ma'am. sa kanya pong kinikita, tatay, magkano po ba ang inyong kinikita sa isang buwan? Halimbawa lang, Hindi ganyan. po kasi parehas ma'am. Kasi lalo na ngayon na nakakaramdam ako sa katawan ko. Minsan 3,500. Nag-gross ako. Ganun. Bawasan pa ang gasolina at boundary. Magkano na lang matitira? Magkano po ba ang natitira sa inyo araw-araw? Wala pang 1,000. O sabihin mo ng 1,000. Sabihin mo 1,000. Sa isang araw. Ilang beses po kayo sa isang linggo nagtatrabaho? 6 po. 6. So, mga 6,000 sa isang linggo. So, sabihin mo ng 24,000 sa isang buwan. Average po yan na. Hindi ko po sinasabing yan yung eksakto. Nagbibigay po ba kayo sa inyo pong legal na asawa doon po sa una ninyong Sa anak ko pamilya? lang po doon kasi nag-aaral pa po yun. So nagbibigay din po kayo. Magkano po ang ibinibigay niyo doon sa Depende inyo? na lang po kung magkano ang hingiin niya mga pamasahe. Depende Lang po. po. Kung manghihingi lang yun. Ma'am Edita Ortega, magandang hapon po. Magandang hapon po. Iko-confirm ko lang, ma'am, kasi nabanggit niya na nagbibigay din po siya sa inyong anak para po sa sustento. Magkano po ang naiaabot ni Sir Rolando sa inyong anak? Yung bunso po, pag humingi pa yung anak niya sa school,
Binibigay naman po niya. Okay, pero wala pong regular na ibinibigay. Hindi ko na po siya inaanuhan. Kasi nga po, lagi niyang inaano, yan dyan. Halos wala naman natitira sa kanya. Eh, naaawa naman ako sa kanya, lalo mas siya tinitiran. Mm. Sa kotse lang po siya natutulog. Basta't nangailangan po yung anak niya, yun lang ang usapan namin. Nay Lisa, Yes, kayo ma'am. po ba ay may trabaho? Sa ngayon po kasi ma'am, nagbantay ako ng apo ko. Pero ngayon po, nagtitinda po ako ng isda. Ang sinusuportaran na lang po niya is ito. Na hindi naman po natutupad yung Okay. pangako. Nay, ito, sasabihin ko na Opo, sa'yo, ma'am. diretsahan Opo, ma'am. na. Yung 6,000 na gusto mo mangyari, kung 6,000 ang average po na kinikita ni tatay sa isang linggo, base lamang po Opo, sa kanya ma'am. Opo, sinabi, ma'am. 1,000 a day Opo, sir. neto. Opo, ma'am. Minus gasolina. Boundary, wala pang pagkain at natutulong nga daw po siya sa kanyang sasakyan, kagaya na sinabi ni Ma'am Opo po, Edita. ma'am. Medyo malabo po yan. Sa Yung akin, 6,000. ma'am, yung 6,000 kasi, ma'am, matagal ng panahon yun. Ilang buwan Oo. na pong nangyayari. Kaya ma'am. nga po. So ano po Opo, ba ang reasonable sa inyo na kailangan po niyang sustentuhan sa inyo pong anak? Alam, sa akin po, ma'am, kasi sabi niya kasi nung nakarang linggo, ayaw na daw po niya mag-upa ng bahay kasi naghanap sila ng upahan ng babae niya ngayon. So ngayon, saan ko patutulugin yung mga anak niya? Anong mangyayari? Ang hanap buhay ko, ma'am, minsan 10 kilong isda, 200 pesos ang kita ko lang doon. Tapos nagtutongkits ka, ma'am. Sa ngayon, ma'am, hindi na ganun, ma'am. Magkano po ang inyong inaasahan na makukuha po? Ibigay lang niya yung pangako niya sa anak niya na 500 at yung bayad lang ng bahay, ilaw, tubig. Okay na po ako doon, ma'am. Okay, magkano po ba yung bahay tubig at Ang, saka ang bahay ilaw? kasi namin, ma'am, 4,000 pero sinasabi niya 3,500 lang. 4,000, tapos tubig, kuryente, magkano po Opo, ma'am. yun? Ang ilaw namin ngayon, man, umabot kami ng 1,300 kasi nakabili kasi ako ng ref. Sabihin mo Opo, nang ma'am. pumapalo kayo sa 5,000 mahigit. Opo, ma'am. Sa bahay at tubig, Opo, kuryente ma'am. pa Opo, lang ma'am. yan. Opo, ma'am. Plus ibibigay pa na niya. Opo, ma'am. O, di ba? Kung susumahin mo kasi yun, ma'am, kukulangin Ma'am. talaga yung kikitain ni Opo, sir. ma'am. Sa 6,000, 24,000. Opo, ma'am. May sinusustentuhan pa po siya sa kabila. Opo, ma'am. Opo, ma'am. Hindi po ba? Opo, ma'am. So, At saka ma'am, kung tutuusin, di ba nasabi niyo po na nag-iisda po Opo, kayo? ma'am. So saan po mapupunta yun, ma'am? Yung Kung 200 lahat po is kakarguhin na ni sir, Ma'am, saan po mapupunta yung yun, ma'am? 200 po kasi, ma'am, na minsan 10 kilos lang kasi ang tumal talaga. 20-20 lang ang tubo ko sa 1 kilo. So, 200 pesos lang po yun. Yun po, ang kinakain ko sa anak ko na bunso at saka doon sa pangailangan ng apo ko dahil nagagatas at saka nagdadayaper. ito na nga po ang lagi kong sinasabi, ma'am. Hindi po ito ang unang beses na ganito Opo, po ang ma'am. sitwasyon Opo, na ma'am. maski po kay tatay. Mm-mm. Hindi lamang po obligasyon ng tatay na pag-aralin, sustentuhan, or bigyan po ng pangkain, bubong na tutulugan ang mga anak. Iyan po ay responsibilidad din po ng isang ina. Alam ko po yun, ma'am. Kaya nga po ako po ay nakikiusap. Sinasabi ko po sa inyo, yung inyo pong pagsusugal, kahit sabihin nyo Opo, pong ma'am. Opo, ma'am. papitik-pitik lang po yan na Opo, 200 ma'am. kada Opo, araw, ma'am. di sana ipinambaon Opo, na lang ma'am, ni pero hindi na po Alexandra. nangyayari sa ngayon. Oo ma'am. nga na, Opo, isa ma'am. ngayon. Opo, ma'am. Sa ngayon. Pero paano bukas? Paano sa makalawa? Yung sa akin Sasagutin lang niya. po, ma'am, yung pag-aaral na lang nito, ma'am, yung ano na lang niya sa pangangailangan sa araw-araw. Okay, magkano ang kaya mo, tay? Kaya ko na maibigay yung 500 daily niya. 500 daily. Dati, maganda yung pakiramdam ko sa katawan. Kasi tumatanda na ako. Oo. Marami akong Naiinda nararamdaman. na. Ako. Kaya minsan, hindi talaga ako kumikita ng consistent yung kinikitang gano'n kalaki. Okay. Kaya sinasabi ko nga sa kanila na ganito lang kinikita ko. Hindi naman sila naniniwala dahil malakas daw ang kumita. Oh. Mayroong pagkakataon na masama ang pakiramdam ko. Tama po. Yun na lang po yung pinangako nilang 500 a day. Nangako Kaya po bang kasi- babaan yung 500, 400? Sila ganyan? rin po kasi nagsabi nun na 500 a day ko daw. Depende na lang po kung magkano ibibigay nila. Kung kaya naman ng 500, pwede. Kung di mo kaya ng 500, pwede naman babaan. Magbibigay ako ng consistent na yung 500. Pero yung sa bahay, hatian na lang niya ako doon. Wala naman akong ano na trabaho, alam, para ihati ko sa bahay. Anong gagawin ko? Iha, Alexandra, meron ka bang planong magtrabaho, mag-part-time job? Kasi yun din Nasa- tinatanong ng ating mga netizens. Meron bang Opo, gusto ko po mag-working student. gusto? Kasi para po sa inyong kaalaman, yung suporta po kasi hindi lang naman po natatapos yan sa pag-aaral. Opo. Tama naman din po kayo, yung kanya pong tinitirhan, yung pagkain nila. Pero as I said, dapat po yan, hati po kayong mga magulang sana. Mas maganda, oo. Pero dahil si tatay naman po ay willing naman pong magbigay ng 500, baka pwedeng may i-shoulder ka din, nanay. Kung it's either babawasan niya yung pang
ano niya, pang bigay niya sa anak mo, bubunuan mo yung Ang iba. shoulder ko po kasi Oh. ngayon, ma'am, is yung diaper gatas ng apo ko. Kasi yung nanay po, bumalik po doon Nasan sa po yung pinakasama. kinakasama? Nanay, dapat hindi nyo Opo, na po ma'am. problemahin yan at Oo, saka yung oo, tatay. oo. Kasi may nanay at tatay yan na yan. Ang Wala kakarguin na nyo lang po. yung anak nyo po. Ano po yung kaya niyong i-shoulder doon? Siguro, ma'am, ang ilaw pwede na sa akin. Ilaw, tubig na, kunin mo na. Para sa kanya yung bahay, kanya yung buong 500 ng anak mo. Para ano na. Bahala na kung ano mangyayari. Ilaw, tubig sa'yo na Kasi I think maaari naman pong makontrol yung ibang parte ng ilaw, tubig, yung paggamit. So, at least consistent po si tatay, mabibigyan niya yung 4,000 sa bahay, mabibigyan din po niya ng pang-aral yung anak niyo. Okay po ba kayo doon? Hindi ako po sumisira sa pangako. Kasi gusto ko makagraduate yung anak ko eh. Pagharap ko yan. Paano mo masabi hindi ka sumira? Yung babae niya po kasi palagi. Pag, Kasi wala namang kinalaman. Papa kasi pag Alam mo nangihingi, kung bakit binla ka. Kasi nga, pag nagsasalita ako, kasama ko, mag-uusap kami, pag may narinig ka lang na may Di, nagsasalita ako yun. babae, ako kaagad, mumurahin nyo kaagad ako. hindi kita naman minamura. sa'yo eh. Chairman Alba, Magandang hapon po. maaari po ba kaming dumulog sa inyo pong barangay dyan sa Old Cabalan upang matulungan po natin ang pamilya? Yes, attorney, welcome po dito yung mga ganyang case. Unang-una po, yung mga ganyan po, personal po nating haharapin yan. Kasama po yung bausi. Kasi po, family po yan eh, sa sustento. Para po magkaroon sila ng formal na kasunduan dito sa barangay, para sa ganun po, hindi magiging sagabal. Kasi po, pagka wala pong kasunduan, kung isa, mapalya po talaga yan. Kaya po kailangan magkaroon po sila ng kasunduan dito sa barangay. Mas maganda nga po na meron po kayong kasulatan para po at least kung may pumalya, meron po kayong maihahabla sa kanila kahit sa barangay po o sa korte kung sakasakali na pumalya po yung isang partido doon sa inyo pong napagkasunduan. Chairman Alba, meron po ba kayong pa-scholarship dyan sa inyong barangay? Meron naman po. Meron po ang aming programang SK para po doon sa mga bata. Oo. Na, isang, ano po to, yung 3-5 po yung scholar po ng aming SK. Oo, baka naman Financial pwedeng, assistance po. baka pwede pong matulungan din natin si Ma'am Yes Alexandra. po, opo. Attorney, at umasa po kayo na ayusin po namin maigi yan at himay-himayin namin yung mga kasunduan po nila. Sige po. Chairman Alba, kami po, kasama po ang team ng Wanted sa Radyo, ay sasama po para ma-schedule na natin tong sila Sir Rolando at Ma'am Lisa. No problem po, ma'am. Hintayin ko na lang po sila rito sa barangay. Sige po. Maraming salamat po, Chairman Rolando Thank you po, Alba thank you po. ng Okay. Barangay Old Cabalan, Olongapo City. So, ganito po, Ma'am. Sir Rolando, kayo po ba ay okay po na magkita po sa barangay? Okay po, ma'am. Okay. Para yung kasulatan ninyo, yun na po yung masusunod. Yes, Okay? Man naman, tas yan. Gusto ko mag-aral, ma'am. Dapat naman kung sila libulas. Ayoko magkayaan tayo dito. Yan na lang nag-iisa na anak kung gusto kong makatapos. Kaya nagsikapan ko na igagapan ko siya. Pangako sa kanya, igagapan ko yung pag-aaral niya. Pangarap ko makatapos siya kahit sinong mga anak ko. Pero siya lang yung natitira, nagsipag-asawa na yung 3. Di naman, Paraan. wala naman po akong galit sa kanya. Nagte-thank you po nga ako sa kanya kasi gusto ko po kasi makagraduate. Kasi po, gusto ko pong suklian lahat ng mga ginastos niya po sa akin. Sila mama, ganun. Thank you po. Tatay, okay na kayo? Masaya ka ba na okay na kayo ng anak mo? Opo. Okay, sige. Okay ka na din? O yan, happy-happy na sila.